Recording class. Welcome sa aming vlog. Today, pag-uusapan natin ang mga importanteng topics sa education sa Carmona, Cavite, like quality education, different teaching methods, at paano nagiging inclusive ang dress code para sa LGBTQ student. Hi everyone! I'm Nicole and welcome sa aming vlog. Today, pag-uusapan natin kung paano binabago ng Carmona ang education system habang nagiging smart city ito. Makikita natin kung paano nakakatulong ang mga pagbabago sa lungsod para sa mga paaralan at mga estudyante. I'm Krisha. Dito sa vlog na ito ay itatampok natin kung paano ang Carmona's transformation into a smart city ay nakakaapekto sa edukasyon. Pag-uusapan natin ang teaching methods, gender equality, at inclusive dress codes for LGBTQ+ students. Carmona, located in Cavite, is known as the smart city with modern urban and planning and technology. Carmona aims to improve the quality of life for its residents, focusing on sustainability and innovation in sector like education. Pag-usapan naman natin ang different teaching methods and quality education. Kasi, ang quality education ay hindi lang patungkol sa pagbibigay ng kaalaman, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad para sa lahat ng estudyante, regardless of their gender, background, or status. Kay Nicole, sa Carmona, hindi lang ang traditional teaching methods ang ginagamit. A lot of teachers are using modern technique like interactive learning and technology, kaya mas nagiging engaging ang mga lessons. Carmona, blended learnings has become a popular approach. Narito ang face-to-face sa klase at online learning, giving students more flexibility and access to different resources. At yun nga, ang blending learning gives every student the chance to learn the way that works best for them. Hindi lahat ng estudyante pare-pareho ng learning style, kaya this method is perfect for diversity in learning. Plus, ang mga guro sa Carmona are really embracing new technology tools. Marami silang ginagamit like online platforms, apps, and multimedia to make lessons more interactive and accessible. Now, isa pa sa mga importanteng usapin ang dress code, lalo na for LGBTQ+ students. Dati, mahigpit ang dress code sa mga paaralan, pero ngayon marami ng paaralan sa Carmona ang nagiging mas inclusive pagdating sa dress code ng mga estudyante. Yes, and this is such a good change. Schools in Carmona are gradually updating their dress codes policies para payagan ang self-expression, especially for LGBTQ+ students. It helps them feel more comfortable and confident in their identity. In response to call for inclusivity, some schools in Carmona have updated their dress code policies, allowing students to express their gender identity and personal style. It's great to see that Carmona is leading the way in making education and school environments for inclusive for everyone. It's important that students are free to express themselves through what they wear. And as a smart city, Carmona is showing that inclusivity isn't just in teaching everything, including education and social systems. Lahat ng estudyante, regardless of their background, deserve to feel comfortable and accepted. Ang inclusive education ay hindi lang para sa mga estudyante, kundi pati na rin sa mga guro. Dapat matutunan ng mga guro kung paano lumikha ng isang environment kung saan ang bawat estudyante ay nakikita at naririnig. Yes, exactly. It's also about breaking down barriers, especially for LGBTQ+ students. Kailangan ng mga guro ng awareness tungkol sa mga unique needs ng bawat estudyante. Kaya ang gender sensitivity training ay importante to empower teachers and create safe spaces in the classroom. Nakakatuwa nga kasi ang mga estudyante mismo ang nakakaranas ng inclusive education. The schools in Carmona are really showing their commitment to providing equal opportunities for everyone. So, magandang umaga. Pwede ba makakuha ng pangalan?
ano ba ang pagkakaiba ng pagtuturo ng mga babae at lalaki ang mga LGBTQ members? Kasi sa akin, ang pinagkaiba naman yan is nasa sa'yo naman yan. Kasi magkakaiba tayo ng perspective o pananaw ng buhay. Sa akin, para sa opinion ko, correct me if I'm wrong. Wala namang gender ang school. Kung bababae ka man, lalaki, LGBTQ, bi, parang pare-parehas lang din yung nila. Pagkakaunawa at sa kasuotan pa lang, makita mo naman na pinapayagan ng sa school na magsuot ng pambabae yung mga lalaki. Hindi naman sa respect na lang din. Magandang umaga po. Pwede po mahingi ang pangalan? Joan or Second. Meron lang po akong ilang katanungan sa inyo, which is, sa tingin niyo po, ano ang pagkakaiba ng pagtuturo ng mga babae at lalaki sa member ng mga eskwelahan sa akin? Para sa akin, depende pa rin naman sa teacher. Like, hindi bang hindi pa kasi mga babae, pwede pa rin silang maging parang strict, ganyan. Tapos meron ding lalaki, siyempre gano'n. Then, at the same time, meron din naman mga babae na, tsaka lalaki na, yung way of teaching nila is parang same lang, which is kunwari, friendly sila towards students. Pwede po ba kayo ma-interview? Pwede po. Ano pong pangalan nyo? Gabi. Ano po sa tingin nyo pinagkaiba ng pagtuturo ng babae sa lalaki? Overall naman po same. Pero sa approach lang po nila. Kasi po sa babae po, masanay ako mula pagkabata since yung nakikita ko. Tapos sa lalaki naman po, komportable din naman po ako kasi nga lalaki ka, may common kayo, nakapagbiro ka sa gano'n, free. Nagbibiro naman din po yung mga babae, kaso nga lang po may pagkakomportable po ako sa lalaki at sa di naman po sa babae. So, same lang naman po, magkaiba lang po ng approach. Salamat po. Pwede po ba kayo ma-interview? Pwede naman. Ano pong pangalan nyo? Belinda Vargas. Ate Belen, ano po ba pinagkaiba ng pagtuturo ng babae at sa lalaki? Para sa akin siguro wala namang pagkakaiba. Ang babae, siguro direkta, magturo, paliwanag. Ang lalaki, ganun din. Kaya lang siguro mas ganun din, direkta sila. Tapos, mas mabilis lang siguro. Ano pa? Ayun nga. Siguro, salamat po. Pwede po ba kayo ma-interview? Pwede naman. Ano pong pangalan nyo? J.R. Nieva. Para po sa iyo, Kuya J, anong pinagkaiba ng pagtuturo ng lalaki sa babae? Ang pagtuturo ng lalaki, medyo seryoso, may halong kwela. Ang babae, may kasamang lambing. Sa amin, medyo rin may kwela rin. Para masaya ang pagtuturo. Salamat po. Hello, good afternoon. Ano name po? Scarlet Overkill. Bawal yan. My name is John Rosirubia. We have a question for you. Ang tanong namin is, para sa iyo, ano ang pinagkaiba ng gurong babae at lalaki at maski LGBTQ? As a secretary of Fox the Academy, sasagutin kita with an honest review. Ang question na to is, hindi naman sasabihin kong bias siya. Pero, for me, ang pinagkaiba ng tatlong gender or, hindi ko naman general pero maraming mga gay na teacher is parang, yung mga estudyante niya is na-abuse niya. Like, yung mga boys, parang ganon, nagkakaroon ng, tawag dito, hindi ko siya ma-explain ng totally, pero nagkakaroon siya ng parang bias din, na parang yung mga girls, di niya natuturuan or nabibigyan na attention ng properly. Pero pag girls naman ang teacher mo, parang magiging bias din siya. Hindi ko naman sinasabi na general, lahat ng teacher na babae is nagiging bias siya sa all girls lang din. Pero meron ding mga teacher na nagpo-focus mismo sa kagaya din ng gender. Ang mga lalaki naman din, ganun din. Pero kung ako ang tatanungin, mas maganda maging teacher pa din ang mga lalaki. Thank you so much. Thank you. I'm Michaela
PJ Navarrete po. Nagkakandak po kami ng survey para sa aming documentary. What is your name po? Jan Replusan. May isa po kaming question sa iyo. Para sa iyo, ano ang pinagkaiba ng gurong babae at lalaki o maging ang mga miyembro ng LGBTQ+ pagdating sa pagtuturo? Dati may naging teacher na ako ng LGBTQ. Ang difference ng dalawa is yung LGBTQ is mas funnier sila, mas sila magkwento, parang kaibigan mo lang, gano'n. Pwede mo sila maging tropa kapag tapos ng klase, gano'n. Pag naman yung straight is more mature or parang hindi mo sila pwedeng maging tropa, gano'n. Parang focus lang talaga sa pagtuturo. Parang hindi sila focus sa estudyante, gano'n. Parang pagtuturo lang talaga, parang kaibigan-kaibigan, gano'n. Carmona continues to evolve into a smart city. It's not just about technology, it's also about investing in the future of its people. Especially in education, the city is working hard to make its educational system more inclusive and responsive to the needs of all students. It's so exciting to see all the positive changes happening in Carmona. We all have a role playing in making education more inclusive for everyone. Patuloy ang mga pagsisikap sa Carmona upang maging modelo ng inclusivity at quality education sa buong bansa. So as we can see, maraming efforts ang ginagawa sa Carmona para mapabuti ang edukasyon. Pero syempre, marami pa tayong kailangan gawin to fully reach inclusivity and quality education for everyone. Oo, ang importante dito ay mag-work together ang students, teachers, and the local government to achieve this goal. Education should be a community effort and Carmona is definitely on the right track. So guys, what do you think about these changes? Share your thoughts in the comment section below.